chocolate. So my topic is about it's about the dry bones. Ano flavor? Hazelnut po. Ha? Hazelnut. Kape? Kape? Pwede initin mo yan. Hindi na yan. When you say dry bones, it represent Kape the. pala yan, kala ko chocolate. When you say dry bones, it represent the house of Israel. So pag sinabi mong bones, maraming ibig sabihin. So basahin natin sa Ezekiel 37 verse 1. Patulong na ba sabi? Ezekiel 37 verse 1. So kailangan natin yung talagang namnamin yung word para maintindihan natin. 37 verse 1, Joanna. Ano mo yun para makita ka kasi masyado over na over. Verse 1. Ezekiel. So, buksan po natin sa Ezekiel 37 verse 1. Ikaw na Diyos ko kasi para mas malakas ito. Verse 1. Ezekiel 37, the Lord was upon me, and carried me out of the spirit of the Lord and set down on the hills with nothing in this. So, verse 4. Verse 4. And then he said unto me, Prophesy upon this wicked state, and unto them all ye dry bones hear the word of the Lord. So, verse 37 verse 6. And I will lay Sinews. sinews upon them, and will bring out flesh upon them, cover you with skin, and put bread in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So, verse 8. And when Verse 7. so I prophesied as I was commanded, and as prophesied there was a noise. Behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, all the sinews in the flesh came up on them, and the skin over them above, but there was no breath. So, verse 9. Verse 9. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and son of book, and thus said the Lord God, Come from the four winds of wet, and breathe upon this land, that they may live. So, when you say victory, it's all the signs of the end time. So, ibig sabihin, it spoke about the meaning of this is the word of Israel. Yan. So, kailan ba sila, itong story, itong dry bones is the story of the mga bones, paano sila nagkaroon ng skin, at nagkaroon sila ng breath of, nagkaroon sila ng laman. So, sa Hosea 6.1, basahin natin, sa 6.1, Joshua. Hosea 6:1. English. Naka-video po si sister. And he will lead us and So sa verse 1, makikita niyo yung word na is hidden. Kailan ba sila na-smile? And then sa verse 2, sinabi doon, after 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up. So yung 2 days, after 2 days, sabi ko na. After 2 days. So, ano ba ibig sabihin ng, sino nakakaalam ng 2 days? Ano ibig sabihin ng 2 days? At saka may ibig sabihin yung after 2 days. And meron din ibig sabihin ng 3rd day. And the 3rd day, He will raise us up. So, ano po yung after, yung 2 days muna? Sino nakakaalam, Joanna? Ano ibig sabihin, Joshua? Dave. Sige, hula. Ano yung 2 days? After 2 days. Hindi mahula. Sige, hula. Hula lang naman. Kasi sa Diyos, ang 1,000 taon na ikatumbas. Sa tao, 1,000 taon. Panahon ko ito, kapanahonan. Okay. Kala ko 2,000 years. Sige. Tama naman siya. Tama po yun. Yes, Seven Church Ages.
This is the 7 church ages. Pag sinabing after 2 days, Kasi ano yun? nung Isaiah sa to. After 2 days, kanina 2 days, 7 church ages. Church or church. So after 2 days, ano ibig sabihin na after 2 days, Joshua? Sabi ni mama mo, church ages, yung 2 days. After 2 days, ano? Ng 1,000 years. Yes, tribulation. So after 2 days, He will revive us. Ito yung after 2 days is tribulation. Kapit mo yung mic mo, hindi ka marinig sa... So after 2 days is the tribulation period. So on the 3rd day, ano naman yung 3rd day? Dave, hula. Ito, tribulation. Pagkatapos ng tribulation, ano susunod? Kung saan sila mag-aari. Mamumuhay sila. After ng tribulation, ano yung nangyayari? After Armageddon, what happened? Millennium. Millennium. Yes, millennium. Galing nga. Napakiisip ba siya sa taas? Yung millennium. Tama. So, may ibig sabihin ko yung Hosea. When you say smitten, so yung ibig sabihin ko ng dry bones is a type of resurrection. Pag sinabing dry bones, when you say dry bones, type ko ito sa resurrection. 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 Yan. Diba? So, alam niyo po ba yung Pharisee? Sa Pharisee and Sadducee, sino mas progressive sa Pharisee? O sino mas progressive sa dalawa? Pharisee or Sadducee? O, guess uli. Bakit? Bakit Sadducee? Tungkol sa resurrection, ha? Sino nakakaalam na about the resurrection? Pharisee or Sadducee? Yun. Tama si Joshua. Tama yung nila niya. Pharisee is more progressive than the Sadducee. Tama ba ako? Pakicheck. Alam ko Pharisee yung naniniwala sa... Kasi itong Sadducees, naniniwala sila sa... tama ba pa? 5 Old Testament. Naniniwala lang sila dun sa mga hindi sila naniniwala sa lahat ng prophet. Itong Sadducee. But the Pharisee, naniniwala sila sa iba pang propeta. So, yun, mas progressive sila. Alam niyo po ba merong stages of resurrection ng Israel? Merong 2 stages. So, sino nakakaalam kung yung kanina sa 6.1, Hosea 6.1, na tinawag natin, may word doon na smitten. Kailan sila na-smite? Smitten. Kailan? Sino nakakaalam? Sabi ng iba, na-smite daw yung smitten sila sa panahon ni Jesus Christ. So, magbigay kayo ng kung kailan sila na-smite. Sino yung nakakaalam kung kailan sila na-smite? Magbigay lang kayo ng isa para malaman ko may nakakaalam dito kung kailan sila na-smite. Kasi alam ko lang 2. So, during nakakaalam, sino yon? Joanna, alam mo kung kailan na-smite yung or chastise? Parang nabanggit na doon ni Pastor pa doon dati pa eh. Kung makikinig kayo sa mga message ng mga pastor, makikita nyo na-smitten or na-smitten. So, bibigyan ko kayo ng 70. Ano 70? Ano to? Joanna, 70? AD. Yan. Sino na mumula dito? Si Bernal. Yes, for rejecting Messiah and scatter them for the 4 winds of the earth. So, meron pang isa. Hanapin doon. Ito letter A, H. Ano yan? Letter H. Smitten din. Parang smitten at chastisement din sila. Ito yung tinatawag ng Holocaust. Yan. Oo, yung Holocaust, ito yung genocide of European Jew during World War II in 1941 to 1945. So, 1945.
by Nazi Germany, murder some of how many? 6 million. Ayun, 6 million Jew. So alam nila sa history yan. So yan yung sinasabi natin kung bakit sila na-skip din. And then, alam natin meron tayong tinatawag na resurrection or restoration. So sabi ko may two stages ng i-restore sila. Una is as number one. Number one is as a nation. As a nation, ito ang kanilang restoration. Sinabi dun, natandaan niyo, sinabi dun sa 37 verse 6, basahin natin sa 37 verse 6 ng Ezekiel. Sabi doon, and I will lay sinews upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Pero, hindi pa naganap doon yung as a nation, sabi nila, pag sinabing as a breath, kailangan meron itong baptism ng Holy Ghost. Pero wala pang. Pero tignan po natin sa verse 8. Sa verse 8, sabi dito, 37, Ezekiel 37 verse 8, puntahan po natin. Sundan natin ha, Joanna. Sundan natin youth. Sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. So, ibig sabihin, doon sa verse 6, nabigyan na sila ng breath. Pero dito sa walang breath sa verse 8. Pero sabi, yung sinews, nilagay na sa kanila yung skin at saka yung laman. Pero wala pa silang breath. Ibig sabihin, nare-revive sila as a nation. Pero, paano sila nawalan na, sinasabi natin, kulang yung restoration pa sa kanila. Na-restore sila as a nation lang. Kasi nga, they don't know about Jesus Christ, di ba? So, wala pa silang alam about the Jesus Christ. So, as a nation, Israel is coming back as a nation. Hindi sila Christian as a Messiah believer. They reject Messiah. So, paano yung meron silang revival because of the process, they have the process of awakening. Nasa process sila ng restoration or awakening of restoration. This process of restoration and awakening. So, hindi pa sila talaga yung kumbaga, dahil na 1948, nag-start yung kanilang as a nation. 1948. So, alam natin na they are in the process of revival and the process of awakening. So, yung Israel is located at the eastern end of the Mediterranean Sea, and it's bounded to the north by Lebanon, to the northeast by the Syria, to the east and southeast by the Jordan, and southwest by Egypt, west Mediterranean Sea. So, marami silang property na pinangako sa kanila ng Diyos na hindi pa talaga nila lahat nababawi. So, nagkakaroon sila ng revival dahil dun sa mga gera. Paano? Diba? From maalala nyo, merong divided kingdom at United Kingdom. So, sa panahon ng, nagkaroon ng sila, kay David pa lang, nag-start na yung gera-gera nila, war. Until nag-start sila sa war, so matatapos din sa war. So, 1948 to 1949, yan yung tinatawag na Israel War of Independence. Israel War. So, ano natin yung 1948 to 49 yan Israel Independence, Israel War of Independence. Yan. Ibig sabihin, nagkaroon ng war, nagkaroon sila ng independence. So, yun yun. So, sinawag din niya na Palestinian Nakba. Nakba. Yun yung war na yan. June 5, 1967, ito yung mga Israel war
June 5, 1967. Ano yung 1967? Anong naganap dyan? Yun, anong nauna sa 1967? Anong tawag sa war na ito? Sinabi ni Pastor George ito kanina? Hindi. Ano yun? 6 day? Ano? Hindi. 6 day miracle war. Yan. Ito yung tinatawag na 6 day miracle war. Anim na araw lang yan. Miraculous yun kasi. Kumbaga nakuha nila ibang territory boundary. So, nag-start siya ng June 5 and lasted at June 5, 1967 din kasi 16 na lang yun. So, meron pa, yung sinasabi naman ni Brother October 6, 1973. Ano naman yung war na nangyari dyan? Anong tawag dito sa war na ito? Yom Kippur. Yan. Ang tawag niya is Yom. Yan, Yom Kippur. Yan, Yom Kippur War. So, meron pa silang mga war. Ito yung pinaka sikat na war. And then, meron pa silang meron pa isa yung 1959 ata yun. Wait lang ha. Ayun, 1956, Sinai War. 1956. Sinai War. Sinai War. Yan, Sinai War. Sinai War. Yan. So, yan, diyan sa war na yan, nakukuha nila yung mga territory boundary nila. So, yun po yung ng October 7. So, October 7, and the last, itong war na nangyari is October 7. Itong Yom Kippur War, meron silang, ano nila to, kumbaga, peace nila din, October 7 naman. Ito yung Hamas na, sa panahon ngayon, Hamas ang tawag niya. Attack of Hamas militant. Hamas militant yung nag-attack sa kanila during. Ito yung mga Hamas, ito yung mga militant na Shiite. They practice, nagpa-practice sila ng yung jihad. Sa kanila kasi, pag pangkamatay yung suicide bomber, spiritual sa kanila yon. Talagang maliit pa sila tinitrain sila. Naalala nyo yung atake sa New York. They are suicide bomber. So, ang hinihintay pa natin war is yung Ezekiel 38-39. So, Ezekiel ito yung war na hinihintay natin. So ito, mahalaga to mga brother, nyo to, kasi ako mahilig ako sa mga ganitong mga, yung mga inaalam mo talaga na. Kaya nandun ako na saan, dahil sa history. Yan. Sana nakunan nyo. So, yan. Yan yung mga war sa Israel na naranasan. So, napakaraming war. So, Ezekiel 38-39. So, alam natin na may 5 alay bukod sa Russia. Ito yung Russia. Meron pa sa tayong tinatawag. Ito yung sinabi ko dati sa grupo doon sa Gog is leader, yung prinsipe, siya yung nag-lead. Kasi alam niyo sa balita ngayon, yung Iran, nagagalit talaga sila doon. So, yung Hamas, diba, yung mga Shiite, Iran galit na galit. Pero I think, hindi nila kakayanin yung Israel sa mga advanced. So, pwede silang tumakbo sa Russia. Kasi itong Iran is mag-lead sa kanila is yung Russia. Kasi Russia mas maraming So, yung Persia, so magagaling din yung Iran din. So, may 1830 sila mga. Pero, syempre, ang Diyos ay laging nasa, hindi pa babayaan ng Diyos yung mga
sabi ni Brother Francis kanina na pakinggan ko, they are the same, yung Hamas at saka yung Israel. Nasa ano sila, time ng apostasy today. Kasi hindi pa sila sabi ko nga kanina, yung restoration and resurrection, nasa first stage pa lang as a nation. Yung Israel as a nation pa lang. Wala pa silang breath of life na pangako doon sa verse 37 verse 6. Meron ba sila as a skin? Nilagyan ng laman. Pero kahit pala wala ka pang breath of life, pwede ka palang mabuhay bilang as a nation lang. And then, yung, alam niyo po ba, Ezekiel 38:39, sino nakakalam? Kasi baka biglang sumugod, hindi pa natin alam kung sino-sino yan. So, number 1, 5 ala yan. Number 1, sino nakakaalam? Ano ang tawag doon sa Shiite Muslim na Persia? Ano tawag din sa Persia? Ano yung Persia? Yan, ilan yan. Yan, ang tawag yan. Yung Ethiopia or ang tinawag na Eritrea o Sudan, yan ang tinatawag na Ethiopia. So para alam nyo, baka biglang magkawaro, ano ba yung sabi ba yung 5 ali? At least may advance na kayong alam. And then, ano yung Gomer? Sino si Gomer? Turkey. Sino naman si Togarma? Armenia. Yes. Ganun yan. Oo. Kailangan alam niya mga guys, ang mga youth. Sino naman si Tunisia and Algeria? Sino yon? Joanna. Tunisia and Algeria. Si Libya. Libya. Yan. Parang malala dyan yan. Iran, Ethiopia, Turkey, Caribbean. Yan yung 5 alamin na Ezekiel 38:39. So, yan yan. So, sa verse 8, kailan sila magkakaroon? Sabi ko number 1, restoration as a nation. Ito yung number 1. Number 2, ito na yung promise sa kanila sa 37 verse 6. Pakibasa ulit. 37 verse 6. Oo. And sabi doon, and I will lay sinews upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Yung breath, pag sinabing breath, ito talaga yung nila, spiritual resurrection, number 2. Breath of life. Ito yung spiritual resurrection nila. So, kailan ito magaganap? Kasi sabi sa verse 8, nabuhay sila sa verse 8 ng 37, wala pa silang breath. Sa verse 6 meron na. Pero dito sa verse 8, wala. So, kailan ito magaganap itong breath of life? Guess. Kailan magaganap yung breath of life? Guess. Lisa. Yes, after rapture. Saan? Banda? Oh. Ito, magkakaroon sila ng breath of life by the two prophets. Ayan. Tandaan nyo ha, hindi pa sila nakakakilala kay Jesus Christ habang labanan. Sabi ni Barnabas kanina, under sila sa apostasy pa. Pero, natandaan nyo ba na 144,000 sineryuhan? They were sealed by 144,000 Jew. So sila yung papasok na magkakaroon ng baptism of the Holy Ghost. So after nun, after ng 3.5, magpapatayin na yung, after nila maselyuhan, sa kalahating 1 linggo,
dito yung dalawang propeta, papatayin after 2 days, ay after 3.5, papatayin. So, pero bago mamatay yung dalawang propeta, nabautisuhan muna sila ng Espiritu Santo. Iyan yung tinatawag nating resurrection talaga. May 2 kinds, may 2 stages, assassination and from the 2 prophet, magkakaroon sila ng tinatawag breath of life. So, doon, yun yung mga type of resurrection. So, when Israel awakens spiritually, that is the time of the rapture. O ngayon, na-awaken na sila, kahit wala pa yung baptism ng Holy Ghost, time na ng rapture. Kaya hindi na tayo pwedeng mag-wavering kasi time of rapture na, season of rapture pala tawag natin. So, doon sa sa 37 verse 9, sabi doon ng and I see unto the wind come from the four wind. Ang ibig sabihin ng four wind, kanina may sinabi si ibig sabihin kasi nito, yung, alam nyo ba yung mga Israel, after they were chastised, they smitten, nag-scatter sila sa ibang bansa. They come from the four winds of direction. So, dual application ito, pwedeng yung four direction, kasi galing sila sa iba't ibang lugar. And then, pwede rin itong four winds ay a forward conflict. Forward conflict. So, ano yung forward conflict? Kasi pag may war, may conflict talaga. Militarily, ecclesiastically, ano pa yung dalawa? Forward conflict. Political and militar. So, involved lahat yung diyan kasi may war so involved yung military. Yung tinatawag na forward conflict. Pero yung forward conflict, unti-unti na ng Diyos yung forward conflict. So, may conflict na talaga. So, yan yung two stages of resurrection ng Israel. So, they were resurrected from the different places. So, sabi nga, we are type or the parallel of, tayo daw ay type and parallel sa Israel. Bakit tayo yung type? During the restoration, some of them are, sabi nga, they die in the desert. So, karamihan, pwede rin sa atin, namamatay doon sa desert during the awakening and restoration. Ganon din yung mga Israel. They die in the desert. Yung iba namamatay sa gera and everything. So, kailangan mabautismo tayo ng Espiritu Santo bago mamatay. Yun lang po. Thank you very much. Hey, next, Sister. Ikaw na. Huli-huli siya eh. Siya yung missionary. Sabihin ko lang po yung topic. Sige. Ay, wait lang. Bibig, okay lang.